Ano na ba? This is now our third Sunday studying itong tinatawag na proxy war, or particularly itong thorns and thistles. Kaya nga po ang ating text dyan ay sa Psalm number 2 verse number 1. Why do the heathen rage? Nasabi po dyan, and the people imagine vain thing. Psalm number 2. Okay, verse number 1. Why do the heathen rage? Ano po? Why do the heathen rage? Ang heathen po na binabanggit yan ni David ay the Gentile nation. The Gentile nation. Yan ang mga particularly yung mga nakapaligid sa Middle East. Ano po? Sa paligid sa Israel. Ano po? Yan ang mga heathen na binabanggit ho diyan ni King David. Why do the heathen rage? Ano po, ito po yung mga napag-aralan natin, mga bansa nung nakaraang linggo, yung tinatawag natin inner ring of fire. Ano po? At nasimulan nga itong proxy war. Nagsimula ang proxy war noong October 7 when the Hamas invaded Israel in the southern portion. Ano po? Surprisingly, yung salitang Hamas, ano ho yan, is in the Bible. Ano, kung titignan nyo ang mga original word ng salita ng Panginoon, it is a Hebrew word. Okay? Hebrew and Arabic kasi yung ginamit na salita sa mga bansa na nasa screen natin ngayon. But the word Hamas in the Bible is a Hebrew word. It means wickedness. Okay? Ginamit yan sa kapanahunan ni Noah, when God saw the wickedness of men. Sabi dun sa aklat ng Genesis, bago magkaroon ng universal flood, God saw the Hamas of men, the wickedness of men. Ano? Okay? So yan ang mapapag-aralan natin, itong mga ano to, tinatawag na proxy war. So last Sunday, napag-aralan natin yung dalawang ring of fire. Doon po sa Middle East, the outer ring of fire and the inner ring of fire na nagsimula na, ano po. Okay? At ang titignan natin, itong pagkilos ng mga bansa sa paligid ng bansang Israel. Ano po? Okay? Dahil ito po yung mga tinatawag na mga senyales ng pagdating ng ating Panginoon. Okay? So, sinimulan yan ng Hamas sa southern Israel. Ano po? At sinundan naman ng mga Hezbollah sa north. Ano po? Sa north. Ano po? Okay, sinundan yan sa north. Sinundan yan sa north. Oo, okay. Oo. Simula na. Okay. So, nood na po kayo. Nood na, ante.
Sa north, Hezbollah, ano ho. Sa south, yung mga sa Gaza, yung tinatawag na ano yon? Ng mga Hamas. Sa West Bank, ang West Bank kasi yan po yung Judea and Galilee. West Bank. Yan yung sinasakop ngayon ng mga Palestinian. Ang kanilang capital is Ramallah. Pero West Bank is part of Israel din yan. Ano po? So may mga Islamic Jihad dyan sa West Bank. Ano po? At ito namang mga sa bansa ng Yemen. Ang Yemen ay nasa baba ng Saudi Arabia at nasa kanan niya, kung titignan nyo yung mapa, yung Oman. Okay? So Yemen, yan yung mga Houthis. Ano ho? So tatlong H yan, ano ho? Tatlong H ang kalaban ng Israel, yung Hamas, yung Hezbollah, at saka tong Houthis. Lahat po yan ay mga Islam countries, not to mention itong Syria na nagsisimula na sila ngayon, ano ho, naghahanda na daw sila ayon sa balita. Ano po? At itong Iraq ay meron din silang mga grupo diyan, ano ho. So yan po yung mga tinatawag na nagpapalala ngayon sa sitwasyon sa Israel. Ito po yung mga bansa na in charge sa tinatawag na proxy war. Bakit proxy war? Kasi itong mga bansa na ito na nabanggit natin, ito po ay mga kakampi ng mga bansa na malalayo sa Israel na napag-aralan na natin noong nakaraang linggo. Kaya kung titingnan natin sa picture natin, nasaan na ba yung picture dito? Ito ba yung picture? Kung titingnan natin yung ibang mga picture, ano ito? Ayan. Titingnan natin yung ibang mga picture, naka-maximize na ba yan? Hindi. Makita. Saan yung maximize? Ito? Okay, kung titingnan natin, andyan ang mga, ayan ang pinaka-leader nila. Ano ito? The Iran. Okay. Iraq, Syria, Yemen. Ayan, okay. Ito yung Oman, ito yung Saudi Arabia. Ito yung Persian Gulf. Ito naman yung sa mga Yemen, Gulf of Aqaba or the Red Sea. Red Sea ito. Okay? So yan yung ating na papag-aralan ngayon, the proxy war. So why do the heathen rage? Pag sinabing heathen dyan, yun yung mga bansa na nabanggit natin na nagagalit daw sila sa bansang Israel. Ano po? Okay? Why do the heathen rage? Mapapag-aralan natin ngayong umaga. Ano ho? Asan na ba? Mapapag-aralan natin bakit ganito ang paningin ng mga kabukas na ba? Oy, at ayaw. Dali tayo magbukas yung ating Kanan pa, kanan. Yan, tingnan natin. Ano po? Okay? Why do the heathen rage?
Ayan. Okay, nandyan yung mga proxies ng Iran. Ayan, sa northern Israel. Nandyan yung Hezbollah, Syria. Okay, dito yung sa south, yung Hamas. Ano po? Dito sa north, yung Hezbollah. Itong puno na yan, the fig tree, symbolizing the nation of Israel, at yung mga Houthis dito sa may galing dito sa Yemen. Ano ho? So why do the heathen rage? Bakit galit na galit sila sa bansang Israel? Tingnan natin, bakit galit na galit sila? Ito ang dahilan bakit galit na galit sila. Kung titignan natin yung pinaka-Bible ng mga Muslim, ay ganito ang nasusulat. Ano ho? Yan. Ay, saan na napunta? Sa ibaba mo. Nasaan napunta? Yan. Nasaan, bakit ano ba nakasulat sa kanilang mga pinaka-Bible? Tingnan natin. Ano ba nakasulat diyan? Ano? Number 1. Ayan. Ito yung mga nakasulat sa kanilang Bible, yung Quran. Sa Quran nila, chapter 65 verse 4. Okay, nakasulat diyan. Ito yung mga 13 doctrines of radical Islam. And pag sinabing radical Islam, may mga Islam na mababait. Okay? Yung mga hindi naniniwala sa kanilang Quran na die hard, no? Okay? Pero karamihan sa kanila, itong dalawang klase ng Islam sa buong mundo, yung mga Shia at saka mga Sunni. Okay? Yung mga radical ang interpretation ng kanilang Bible, diyan ang nakasulat sa chapter 65 verse number 4. Titingnan natin titingnan natin bakit ganito sila. Why do the heathen rage? Ito yung pinakadahilan. Kasi ang turo sa kanila, ang tinuturo sa kanila ay ganito daw sa Quran. Sa chapter 65 verse 4, sabi diyan, you can rape, marry, and divorce prepubescent girls. Okay? Mga bata. Okay? Sa mga bata, pwede nilang pakasalan. Yan. Nakasulat dyan. Number 2, ito sa anong Quran niya? Quran chapter 4, may mga verses yan. Okay? Nakasulat din doon, you can enslave for sex and work. Ayan. Kaya yung mga nagtatrabaho sa Middle East, karamihan ng mga domestic helper doon, ganoon ang nangyayari sa kanila kapag radical yung kanilang mga amo. Kasi nakasulat nga sa kanilang Bible. Opo, nakasulat sa kanilang pinaka-Bible. Kaya ang pinagmulan ng mga kaguluhan sa mundo ay kung ano ang tinuturo sa mga tao. Ano po? Okay? Ano pa? Number 3. Ano pa yung number 3? Ayan. Sa Quran chapter 4 verse 34. Pwede din nilang pagpapaluin ang mga babae. Babae dyan, na binabanggit, Okay? Ano pa?
ganito ang kaisipan nila, ano ho. Kasi mahalaga malaman mo ang kaisipan ng tao para alam mong malaman natin papaano bibigyan ng solusyon ng kanilang problema. Bakit ba ganito sila? Okay? Bakit ba ganito sila? Kasi ganito ang turo sa kanila. Ano ho? Okay, nasaan na tayo? 4. Ha? 4. Number 4. Ano yung nakasulat sa number 4? Ano pa nakasulat sa number 4? Quran chapter 24 verse 4, you will need 4 Muslim male witnesses to prove a rape. Okay? So kung isa lang ang nakakita sa pangre-rape mo, eh hindi totoong rape daw 'yon, ano? Okay? O 2 o 3, hindi pwede, dapat nakasulat 4 na mga Muslim na nakakita. Oho. Okay? So, number 5, chapter 9, verse 29 nila, ano ang kasulat diyan? Kill Jews and Christians if they do not convert or pay jizya tax. Ayan, ano. Pag hindi ka nagbayad ng tax sa mga Muslim, ayun, papatayin ka nila. Meron silang lisensya para patayin ka. Ano po? At pang-anim, number 6, Quran chapter 8 verse 12. You can crucify and amputate non-Muslims. No. So yan ang turo sa kanila. Ano pa? Tingnan natin sa kabila. Number 7. You will kill non-Muslims. Oh, ayan. Okay, ito nakasulat din sa kanilang tingnan nyo ha. Why do the heathen raise? Why do the heathen raise? Kasi ito nga tinuturo sa kanila. Bakit ganito ang mga tao na ito? Na ganun na lang ang kanilang pagkamunhi, pagkagalit sa Israel, ano, sa mga tunay na tumanggap sa Panginoon. Kasi ganun ang turo ng kanilang pinaka-Bible, yung Quran nila. Number 7, ano sabi? You will kill non-Muslims to receive 72 virgins in heaven. Yan, okay. Siyempre, kung ikaw ang lalaki, yan ang maririnig mo, eh di, pumatay ka na lang, pumatay kasi may ano daw? Oo, makakatanggap ka daw sa langit ng 72 virgins. Ano po? So yan, ang mga kadahilanan. Why do the heathen rage? Number 8. Ano pa? Ano nakasulat dyan sa chapter 2, verse 217 ng kanilang Bible? You will kill anyone who leaves Islam. Ayan, ano, kung pagka ayaw mo na maging Muslim, nako, papatayin ka nila. Oho. Okay, papatayin ka nila. Kaya nga, ang tanong natin dyan, sa Psalm number 2, verse 1, why do the heathen rage? Reason number 9. Number 9 na ba tayo? Number 9. Oh, nakasulat sa chapter 8, verse 12. At saka chapter 47 verse 4 sa Quran. You will behead non-Muslim. Ayan, pinupugutan nila talaga ang ulo. Ano ho? Okay, saan na tayo? Number 10. Tingnan nyo Tingnan natin. Kasi yan ang nakasulat sa Psalm chapter 2 verse 1 sa Bible natin. Why do the heathen rage? Sinagot yan ng Bible ng mga Muslim. Number, ano na tayo? 10. Ha? Number 10. Ano sabi? Number 10. You will kill
and be killed for Allah. Okay? Chapter 9 verse 5. Ito yung tinatawag nilang martir. Okay, mga martir. Pag ikaw ay namatay na bilang mabait na or faithful Muslim, namatay ka, pinatay ka ng kaaway nila, ay ikaw ay magiging martir. So pumatay man sila, umamatay sila, sa langit pa rin sila pupunta daw. Yan ang turo sa kanila, ano ho. Okay? At ito na yung number 11 reason why do the heathen rage. You will terrorize non-Muslims, sabi sa Quran chapter 8 verse number 12 at saka verse number 60. Opo. Okay, number 12 na ba tayo? Oh. On number 12, why do the heathen rage? Number 12, reason. Steal from non-Muslims. Okay? Pwede daw silang magnakaw sa mga taong hindi mga Muslim. Spoils of war. Okay? Nako. Okay tayo na okay pero hindi okay yan. Pinakahuli, number 13. Tignan nyo ha, ito yung sinusunod ng bansang Iran ngayon, ano ho. Kasi ang Iran ngayon sa kapanahunan natin, ang bansang Iran ay sa pangunguna ni Biden ay nagkaroon sila ng deal na ang Iran ay pwede nang gumawa ng nuclear missile. At sa kondisyon na hindi nila gagamitin. Okay? Ano ba naman 'yan? Niloloko lang ang mga tao, ano. Okay, kasi sa kasaysayan ng tao, walang armas na naimbento ng tao na hindi gagamitin. Ba't ba sila gagamit ko? Ba't ba sila gagawa kung hindi naman gagamitin? Hindi, sayang lang ang pera nila. Okay? So nagbigay ng administrasyon ni Biden ng $6 million sa Iran in exchange for sa mga hostages nila ng mga Amerikano. Nagbayad siya ng ransom, at nung nakabayad na si Biden ng ransom, ayun, ibinigay sa Hamas na nakabili ng mga missiles sa Iran, at yan ang pinang-atake sa Israel. Opo. Tapos pupunta si Biden sa Israel at yayakapin si Netanyahu. Ano ibig sabihin nun? Sabihin ni Biden, pasensya ka na ha, na ikaw ay mayroong gera ngayon. Pero ang totoo, yung gera na yun nagsimula dahil doon sa $6 million na binigay niya sa Iran. Okay, nasa YouTube yan, ano, documented yan, ano. Okay? So, ngayon, merong agreement ang Iran na gumawa ng nuclear missile, pero wag lang gamitin sa bansang Israel o anumang bansa. Okay? Pero, ang turo sa kanila, sa Quran, ano yan? Chapter, ayan, makikita nyo yung mga sa verse pinakahuli. Number 13. Reason why do the heathen rage? You can lie to strengthen Islam, sabi dyan. Pwede kang magsinungaling para palakasin. Okay? Ang Muslim ay pwede magsinungaling para sa kanilang relihiyon. Ano? Yan ang inoobserban ngayon ng bansang Iran. Ano po? Okay? So, why do the heathen rage? Ayan ang mga kasagutan, ano, sa kanilang Bible, ano po. Meron pa.
Meron pa tayong makikita ano. Saan na ba yung iba? Tingnan natin yung iba. Yung iba. Ano ho? Hindi yan eh. Hindi yan. Ito. Saan na ba yun? Dali, hanapin natin at nabuksan ko na yun eh. Ay. Yeah. Ano yan? Baba, taas na konti. Wala na eh. Hindi, may araw up pa. Nasaan? Ayun, pinakadulo. Saan ang arrow up? Taas na konti. Taas ko yun. Yan. Wala, sagat na eh. Meron pa. Tingnan natin. Meron pang picture na dapat nating makita. Asan na ba yon? Hali, hanapin natin kasi mahalaga na makita natin to kasi ganito ang kaisipan nila. Saan na ba yung mga pictures na yon? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nabuksan ko na dun eh. 10. Wala na? Wala na? Meron pa. Dali, hanapin natin ha. Meron pa yun eh. Nasaan na ba yun? Okay. Nabuksan na natin yan eh. Oh, wala na. Meron yan, nabuksan ko na yan eh. Tingnan natin kung kasi ang katanungan natin ito, why do the heathen rage? Tingnan natin kung ano ang binabanggit dito. Saan na ba yung Mga pababa. may arrow down ba? Yun, meron pa. Ito? Arrow down ito? Oo, yan, nakababa na. Yan, nakababa na. Sagad na yun, yung sabihin. Wala na? Tingnan nyo ulit. Saan? Ito. Yan. Ito yung hindi ito sa Quran, ano? Pero ito ay sa hadith. Ang hadith ito yung life and work of Muhammad. Okay? Yan, ito yung nakasulat sa kanila sa hadith, the life of Muhammad, ano? Book number 54. Sa hadith, ano nakasulat diyan? Natin. Saan na ba? Dali, ma-magnify natin para mabasa natin. Okay. Yan. Ano nakasulat diyan? The judgment hour will not begin until you fight the Jews. Tignan nyo ha. The judgment hour will not begin until you fight the Jews. Until a Jew will hide behind a rock or a tree. And the rock or tree will say, O Muslim, O slave of Allah, here is a Jew behind me. Come and kill him. Okay? Ayan. Yan ang nakasulat. Yan ang nakasulat sa kanilang sa hadith ng mga Muslim, sa life and work of Muhammad. Ano? Opo. Kaya kung tatanungin natin na why do the heathen rage,
ay maliwanag po sa kanilang Bible, maliwanag sa turo sa kanila kung bakit ganon ang kanilang pagkagalit sa mga Muslim, mga kapatid. Bakit ganon? Okay? Ngayon, titingnan naman natin in a biblical perspective. Okay? Kasi yun ang nakasulat sa kanilang Bible, sa Bible ng mga Muslim, na kinakailangan talaga yun ang gagawin nila dahil yun ang kanilang way to heaven. Yun ang kanilang pamamaraan para makarating sa paradise daw. Pero tignan naman natin, why do the heathen rage? Ano naman ang sagot ng salita ng Panginoon dyan kay David? Nakasulat yan sa Psalm number 2 verse 1. Nakikinig ba kayo? Okay, makinig kayo at pag-aralan natin to dahil ang proxy war na ito ay isang senyales na nagpapatunay na malapit na dumating ang ating Panginoon. Ano naman ang perspective ng Bible? Ito ang nakasulat sa anong verse yan? Joshua chapter 11. Joshua chapter 11 verse number 20. Ano po sabi diyan sa Joshua 11 verse number, Joshua ba yan? 11 verse number 20. Tingnan nyo ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Joshua. Joshua 11 verse number 20. Anong sabi diyan? For it was of the Lord to harden their hearts that they, sino itong binabanggit dito na their hearts, that they should come against Israel in battle. Sino ito? Yung mga heathen, okay? Yung mga heathen yan, o yung mga bansa sa paligid ng Israel, okay? Ano nakasulat doon? That they should come against Israel in battle, that He, the Lord, might destroy them utterly, and that they might have no favor, but that He might destroy them as the Lord commanded to Moses. Ayan, okay? Yan ang biblical perspective. Bakit ganon ang utos ng Panginoon kay Moses papunta kay Joshua? Bakit ganon ang utos? Why do the heathen rage? Okay? Kasi it was the Lord, sabi diyan, that hardened their hearts. Ang Panginoon ang nagmatigas, ang nagbigay ng katigasan ng kanilang puso upang kalabanin, they should come against Israel in battle. Sabi diyan, okay? Ang nangyari noong October 7 ay merong Feast of Sukkot, Feast of Tabernacle ng Nation of Israel. Pag sinabing Feast of Tabernacle, ito ay salo-salo. Kumakain sila doon sa labas ng bahay, sa ilalim ng kanilang mga tent. Kasi kautusan ni Moses yan. Every year, ganun lang. Pagkatapos ng Yom Kippur, ay yun namang Feast of Sukkot. Merong gathering doon. Ang masama,
ang gathering na yon ay meant only for the Jews. Noong October 7, meant only for the nation of Israel. Pero ang ginawa ng nation of Israel, it became an international gathering. Salo-salo na, pati Gentile, pati heathen, nakikisaya sa Israel. Na mali, sabi ng Panginoon, napag-aralan natin yan nung linggo. Saan ba nakasulat yon? Opo, saan ito? Sa Exodus chapter 12 verse 43. Nakasulat doon na ang pagtitipon ng nakasiyahan na ito, nakapistahan ng Panginoon, ay para lang sa mga ganap na Israelites. Hindi pwede sumama ang iba. So, binaliwala yung kautusan ng Panginoon, and thereby, ano nangyari? Pinarusahan sila ng Panginoon. Okay? Pinarusahan sila. Sabi diyan, So, Joshua 11 verse number 20, ang sabi diyan, that they should come against Israel in battle, that the Lord might destroy the enemy of Israel. So the Lord will destroy the enemy of Israel, at hindi kaya yan ng bansang Israel lamang. Okay? Hindi kayang talunin ng mga Israelita ang kanilang kalaban kung wala ang ating Panginoon. And tingnan nyo sa Numbers 33 verse number 55, sabi dito, basahin ko tingnan nyo kasi dito sa Joshua 11 verse 20, ano sabi dyan sa Joshua 11:20? That the enemies of Israel will come against them, that the Lord will destroy them. Pero babasahin ko po dito sa Numbers 33 verse 55, ang sabi, kinig kayo But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall come to pass that those which ye let remain of them shall be pricked in your eyes and thorns in your side, and shall vex you in the land wherein ye dwell. Okay, magbibigay sila ng problema sa inyo. Sabi diyan, kasi hindi nyo sila binigyan ng karampatang kaparusahan na galing sa Panginoon. And also Joshua 23 verse number 13, ganito ang sinasabi. Tingnan nyo tingnan natin, pakinggan natin verse number 13, Joshua 23. Know for certainty that the Lord your God will no more drive out any of these nations from before you, but they shall be snares and traps unto you, and scourges in your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land which the Lord your God hath given you. So, anong sabi dito sa Joshua 23 verse 13 at saka sa Numbers 33 verse 55? Kanina sa Joshua 11:20, the nation of Israel will be attacked by their enemies, that the Lord will destroy the enemies of Israel. Pero dito sa Joshua 23 verse 13, ang sabi, ang mga kaaway ninyo will serve as scourges in your sides and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land. Ginamit ito ng Panginoon para bigyan sila ng leksyon na hindi dapat, ibig sabihin, may kasalanan na ginawa ang bansang Israel. Ano ang kasalanan nila? They have violated the ordinances of the Lord sa Exodus chapter 12, na ang mga makikisaya lang sa kapistahan ng Panginoon ay yung mga tunay na mga Israelites. Hindi dapat kasama yung mga ibang
tao. Sabi diyan, ano ho. So, maliwanag na sa lahat, ano po, nakita natin na why do the heathen rage, ay andyan ang kasagutan ng bawat magkabilang bahagi, ano ho. Ngayon, titignan natin yung kaganapan, papaano ito bibigyan ng solusyon ng Panginoon ang kaguluhan sa Middle East sa pamamagitan ng tinatawag dito na proxy war, ano ho. Okay, tingnan natin. Puntahan muna natin itong iba pang slides dito na meron tayong asan na ba yung meron pang isang slide na dapat natin makita eh. Ha? Pag wala na sa baba yun. Wala na? Meron pa dito. Sa ganyan. Ano ito? Behold thee that keep Ah? shall neither slumber nor sleep. Yan. Psalm 121 verse 2. 4. Verse 2. Simula sa verse 2 hanggang verse 5 yan, ano. Okay? Pero nakasulat diyan na sa verse 4, behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Ang mga tagapagtanggol ng bansang Israel ay hindi inaantok at hindi natutulog. Sabi diyan. Sino yan? Sa verse number 2, binabanggit diyan that the helper of Israel is the Lord. Okay? The helper of Israel is the Lord. Sabi diyan, ano? Verse number 2, my help cometh from the Lord which made heaven and earth. Ano ibig sabihin nito? That the help of Israel cometh from the Lord who maketh heaven and the earth. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig sabihin nun, dapat makita natin na ang kaguluhan sa Middle East ay matatapos lamang dahil sa kaisipan na ito. Ano ho? Dapat ito ang ituturo sa bawat isa, sa bawat panig. Ano ho? Ano daw yon? Na bawat panig, both sides should realize and should accept that the owner of everything, both heaven and earth, is the Lord. Sabi diyan sa Psalm 121 verse 2. Dapat makilala ng bansang Israel at ng mga paligid niyang bansa kung kanino o sino may-ari, kung sino nagmamay-ari ng langit at lupa. So sino nagmamay-ari ng langit at lupa? The Lord, sabi diyan, ang Panginoon, ano, sabi diyan sa verse number 2. So yan, lagay natin sa kaisipan natin, ano, ang nagmamay-ari ng langit at lupa ay ang Panginoon. And then I want you to see another slide dahil yan ang asan na yung susunod? Baba yun. Ha? Ano sa pinakababa? Ito na ba yon? Okay. Ito. Tingnan natin to, ha. Ang Panginoon ang nagmamay-ari ng langit at lupa. Sabi diyan, no. Okay. Pero kung yan ang nasa kaisipan natin, dapat makita natin to, ano. Oh, yan, tingnan natin yung picture na ito, ano. Tingnan natin ang picture na ito kasi ito po yung bansang Israel. Ang sinasakop nila, yung maliit na ito. Anong kulay yan? Gray. Yan, yung maliit na yan, ano. Okay.
Yan ang sinasaklawan ng bansang Israel. Ano? Dito po ang West Bank or Judea and Galilee na sinasaklawan ng PLO, Palestinians. Lagpas niyan ay Jordan, ano? And then Saudi Arabia. Okay? Andito ang Hamas. Nasa north ang Hezbollah. Ang Houthis ay nandito sa baba ng Saudi Arabia, ano? Okay? Ito po yung nakasulat, itong ang bayan, ang lupa na dapat mapunta sa bansang Israel ay itong sinasaklawan ng pula. Yung kulay pula na yan, dapat yan ang inuokupahan ng Israel. Okay? Yan ang pangako ng Panginoon sa aklat ng Genesis 15 verse number 18. Sabi doon sa Genesis 15, tingnan nyo ha, verse number 18, kung ang Panginoon ang may-ari ng langit at lupa, okay, pakinggan nyo, kung sino nagmamay-ari ng lupa, yon ang magdidesisyon sa lupa. Sabi dyan, ano ho, kung ang Panginoon ang may-ari ng langit at lupa, sabi dyan, at sabi sa Genesis 15 verse 18, pakinggan nyo ha, pakinggan natin ang Genesis 15 verse number 18. In the same day, the Lord made a covenant to Abraham, saying, unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river of Euphrates. Okay? Ano daw yon? Magmula sa ilog ng Egypt. Saan ba ilog ng Egypt? Dito. Ayun. Okay? The Nile River. Ito, yung ilog ng Egypt. Ano? Okay, dyan. Kung isusum nyo sa Google Earth, nandyan ang Nile River. From the river of Egypt unto the great river Euphrates. Ang Euphrates River, ito, yan. Euphrates River, okay? Ayan. Yan daw ang pangako, yan ang pinangako ng Panginoon sa bansang Israel, ano? Okay? Tignan nyo ha. Kasi ito yung pag-aaral na magtuturo sa atin, mga kapatid, kung papaano pwedeng pagkatiwalaan ang salita ng Panginoon, papaano natin makikita ang kagandahan ng salita ng Panginoon ay dito, ano ho? Okay? Sa pangako ng Panginoon sa Genesis 15 verse 18, if the Lord is the owner of heaven and earth, at ang sabi ng may-ari ng lupa na Panginoon, ano ho? Okay? Ay ang pag-aari ng Israel ay magmula sa ilog sa Egypt, the Nile River, the Nile Delta dito, hanggang doon sa Great River Euphrates. Sabi dyan. Okay? Yan ang pangako ng Panginoon. Ano ho? And then, basahin din natin, okay? Basahin din natin yung binabanggit dito po sa Jeremiah 12 verse number 14. Tingnan natin ha. Okay? Tingnan natin. So, settled na tayo dapat na ang desisyon ng Panginoon dito ay itong pag-aari ng Israel, sabi ng Panginoon, ano ho, sa Genesis 15 verse number 18. Ano po? Yung alam natin sa kasaysayan, yung mga bansa na kumalaban sa bansang Israel, ano nangyari sa kanila? Sa Genesis chapter 12, anong sabi dito? Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, ang sabi diyan, verse number 3, ano ho? Tingnan nyo ha. Genesis 12 verse number 3. I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee.
And in thee shall all the families of the earth be blessed. Okay? Oo, kung sino man ang tutulong sa iyo, sabi ng Panginoon sa Israel, ay tutulungan ko. Kung sino man ang susumpa sa iyo, ay isusumpa ko rin, sabi ng Panginoon. At sa pamamagitan mo, ang buong mundo ay papagpalain. Sabi doon. Unahin natin to sa Genesis 12 verse number 3. Ano yung pagpapala ng Panginoon na ibinigay sa atin? Ano ang pagpapala ng Panginoon na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng bansang Israel? Ang bansang Israel ay bansa na nagbigay ng tatlong mahahalagang aralin sa buong mundo. Ano yon? Number 1 is the doctrine of monotheism. The doctrine that there is only one Lord, one God. And sabi ng Panginoon kay Moses, I am that I am, sabi niya, and I am the Lord, and I am one, sabi niya. Okay, monotheism. At sa pamamagitan ng bansang Israel, nalaman natin sa pag-aaral natin, lumabas ang natanggap ng buong mundo ang kanyang salita. So the Israelites had given us the Bible, the doctrine of monotheism, and the person of the Lord Jesus Christ. Yan ang tatlong mahalagang pagpapala na binigay ng Panginoon sa buong mundo sa pamamagitan ng bansang Israel. Pero sandali, ang sabi dito sa Genesis 12 verse 3, I will bless them that bless thee and curse them that curseth thee. Kung sino man daw ang kakalaban sa Israel, ay sino ang kalaban nila? Ang Panginoon ang kalaban nila, kasi nabasa natin kanina doon sa Psalms, di ba? Anong sabi doon sa Psalms anong sabi sa Psalms? Saan na dito? Yung isang verse. Ano sa baba yan? Yung isang verse, saan na ba yun? Yan? Anong sabi dyan? Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Ang tagapagtanggol ng bansang Israel ay hindi naantok at hindi tulog. Antok, tulog. Hindi yun ang ating Panginoon, sabi doon, no? So, sabi diyan, I will bless them that bless thee and curse him that curseth thee. Kung sino man daw ang lalaban sa Israel, ang kalaban mo ang Panginoon, Kung tutulungan mo ang bansang Israel, ang Panginoon ang tutulong sa iyo, papagpalain ka rin, sabi niya. Yan ang pangako ng Panginoon, okay? Nakita natin sa kasaysayan, lahat ng bansa na kumalaban sa bansang Israel ay nawala na sila. Nasaan na ang mga Babylonian Empire? Nawala na. Nasaan na mga susunod sa Babylon? The Medes and the Persian Empire, nawala na sila. Nasaan na ang Grecian Empire na sumakop? Nawala na rin sila. Nasaan na ang Roman Empire? Nawala na rin sila. Okay? Nasaan na si Hitler ngayon na pumatay ng dami-daming Hudyo? Nawala na rin sila. Okay? Pero yung mga tumutulong sa bansang Israel, nananatili sila hanggang sa kasalukuyan. Kapag ang Israel, kapag ang Amerika ay tumigil na sa pagtulong sa Israel, yun na rin ang pagtigil ng Panginoon ng pagpapala sa Amerika. Okay? Nalaman natin yan sa kasaysayan. Ngayon, tingnan natin
Merong pangako ng Panginoon dito. Kasi ang pangako ng Panginoon, sabi diyan, in thee shall all the families of the earth be blessed. Ano? So ito ay extension, ano? Kaya overflow blessing ng Panginoon. Hindi lang tatlo. Hindi lang pala tatlo ang pagpapala ng Panginoon. Kasi itong tatlong binanggit ko, Israel has given us the Bible, has given us monotheism, and has given us Jesus as the Savior of the world. Meron pang isa na sinasabi nating overflow blessing ng Panginoon because of the nation of Israel. Ito po ang nakasulat sa kasaysayan. Tingnan natin sa kasaysayan. Asan na ba yun? Meron pa isa ditong slide na dapat natin makita. Asan na yung baba? Baba ba ito? Ito na pinakababa? Meron pa isa eh. Saan na yung isa? Saan na yung isa? Meron pang isa eh. Tignan natin ha. Wala na? Hindi, meron pa nakataas na. Taas nga natin. Ito ang taas? Nakataas na. Wala naman. Meron pang isa eh. Meron pang isang slide. Dali at hanapin natin. Mahalaga ito dahil ito yung kasaysayan, kaganapan na ano. Pababa na ba? Agad na. Meron pa isa eh. Natin. Saan ba yung copy? Saan yung copy dito? Saan yung copy? Yung copy? Saan yung copy dito? Saan yung copy? Dali, tignan natin tong isa. Meron pa isa dito eh. Okay, tignan natin dito sa kabila. Yung makita dito sa kabila eh. Saan na ba yung sa kabila? Ito. Yan. Ayan. Ito yun. Tingnan ito yung blessing ng Panginoon. Ito yung overflow blessing ng Panginoon sa mga bansa sa paligid niya. Sa kasaysayan, ito na ni-research natin kasi ito yung pangako ng Panginoon na in thee shall all the families of the earth be blessed. Na nagkaroon ng katuparan. Bakit nawawala yung araw? Happen kasi. Saan ba? Okay, yan natin. Ang number 1 dyan, if Afghanistan ay na-organize at na isang bansa noong 1919. Egypt was recognized as a nation 1922. Bago yan, hindi sila bansa, ibig sabihin. Saudi and Iraq, naging bansa yan noong 1932. Bago mag 1932, wala sila. Iran was organized as a nation 1935. And Lebanon was organized 1943. Syria and Jordan 1946. Israel was organized as a nation 1948. Okay. Ayan. Habang yan ang nasa isip natin, basahin ko po sa inyo yung Jeremiah chapter 12. Ano sabi sa Jeremiah chapter 12? Jeremiah 12 verse number 14. Ano sabi? Pakinggan niyo po.
Okay, pakinggan nyo dahil itong mga bansa na ito na naging bansa noong sa kanilang kapanahunan, bago yung mga panahon na yan, bago yung mga taon na yan, hindi sila bansa. Pero dahil sa pangako ng Panginoon, sa Jeremiah 12 verse number 14, ano sabi dito? Thus said the Lord against all mine evil neighbors. Sabi niya, Jeremiah 12:14. Ano po? Ito ang sinasabi ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga, anong sabi diyan? Sa may araw ko, hindi makita. Nakapen kasi pang-drawing. Sa lahat ng mga evil neighbors, sabi niya, Jeremiah 12:14, sa lahat daw ng mga karatig bansa ng Israel, the Lord calls them mine evil neighbors, mga masasamang kapitbahay, sabi niya, na nagbibigay ng kaguluhan sa kanila. Sabi nito, that touches the inheritance which I have caused my people Israel to inherit. Behold, sabi niya, sabi ng Panginoon, I will pluck them out of their land. So lahat ng mga bansa dito, mga kapatid, lahat ng mga bansa dito, iyan ay mga nakapaligid sa bansang Israel. Lahat yan ay binuwag ng Panginoon sa pagiging bansa. At naging bansa lang sila itong sa mga panahon na binanggit natin. Kung titingnan nyo yung screen natin, I will pluck them out of their land, sabi dyan, I will pluck them out of their land and pluck out the house of Judah from among them. Ibig sabihin, hindi lang ito, mga bansa na ito, ang pinarusahan ng Panginoon sa pagkakasala nila, pati na ang bansang Israel ay nawala sa pagiging bansa noon. Naging bansa lang sila noong 1948, sabi diyan, At yan ang Jeremiah 12:14. Pagdating sa Jeremiah 12:15, and it shall come to pass after that I have plucked them out, I will return and have compassion on them, and will bring them again, every man to his heritage, and every man to his land. Ayan. So noong 1919, pinayagan ng Panginoon, hindi ito United Nation, ito yung pagkilos ng Panginoon sa mga bansa sa paligid ng Israel. Pinayagan ng Panginoon Afghanistan maging bansa. Pinayagan ng Panginoon ng Egypt noong 1922, naging bansa sila. Pinayagan ng Panginoon ng Saudi Arabia and Iraq noong 1932, naging bansa sila. Noong 1935 ang Iran, naging bansa. Noong 1943 ang Lebanon, naging bansa. Syria and Jordan, 1946. Okay? Kasi yan ang pangako ng Panginoon. Tatanggalin ko kayo dyan, sabi niya, pero gagawin ko kayo ulit na isang bansa. I will bring them again, every man to his heritage, sabi diyan, Okay? And it shall come to pass if they will diligently, verse 16. Pakinggan nyo, Pakinggan natin, ito yung lesson natin sa Panginoon ngayong umaga, Okay? Anong oras natin? Anong oras na diyan? Makikita nyo sa screen nyo, may oras tayo diyan, May oras tayo na alas 10:40. Okay? Alas 10:40. Verse 16. Anong sabi ng Panginoon? And it shall come to pass if they will diligently learn the ways of my people. Sino ito? Yung mga bansa na nakapaligid sa Israel. Kung sila ay matutunan nila yung mga paraan ng aking bayan, sabi ang bansang Israel, na maglingkod sa Panginoon, then shall they build in the midst of my people, sabi diyan, Okay?
They will be built in the midst of my people, sabi diyan. So yan, naging bansa nga sila. But if they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation, saith the Lord. Okay, so yan ang pangako ng Panginoon na nakikita natin sa kasaysayan nagaganap. Kaya ang salita ng Panginoon, yan ang pinakamahalagang aklat na dapat mong pag-aralan, kasi ang prophecy sa Biblia ay totoo na nangyayari. Hindi lang para sa Israel, pero para sa mga bansa sa paligid nila, mga kapatid. Okay? Lahat sila, Israel man yan o mga heathen nation man yan, lahat sila ay itinatag ng Panginoon to fulfill His will, His glory on earth. Ang sabi dyan, Kaya nga, sa mga proxy war na ito, hindi pa natin matatapos, marami pa tayong areas to cover, pero matatapos na tayo sa pagtatapos natin, okay, sa mga proxy war na ito na nangyayari sa Damascus, sa Hamas, na ginagawa ng mga Hezbollah at mga Houthis, sila po ay under the control of the Lord. Ang sabi doon, di ba? The defender of Israel neither slumber nor sleep. Sabi doon, okay? Ang Panginoon. Kaya nga, ano ba ang dapat nating hintayin dito? Ano ba ang dapat nating gagawin? Next Sunday, malalaman natin yung 7 signs na malapit ng 7 signs na ang Panginoon ay malapit ng bumalik next Sunday. Pero in closing, why do the heathen rage? Why do the heathen rage? Bakit merong mga proxy war? Ito yung pinakadahilan. Basahin ko po sa pagtatapos natin itong Zechariah chapter 12 verse number 10. Puntahan natin yung Zechariah 12 verse number 10 sa pagtatapos natin. Ipo-project natin. Saan na ba yung Bible dito? Hindi. Ha? Zechariah 12 verse number 14. Basahin natin sa pagtatapos natin na ito magiging lesson natin ngayong umaga. Zechariah chapter 12 verse number 10. Natin. Zechariah 12 verse number 10. Pakinggan niyo po. Dito na tayo matatapos sa pag-aaral natin ngayong linggo. Next Sunday, we will study the 7 signs of the second coming of the Lord. Okay, mawawala sa linggo dahil it will be an interesting study. Itong 7 signs of the second coming of the Lord. Zechariah 12 verse number 10. Anong sabi? Tingnan natin. Basahin ko po sa inyo. Zechariah 12 verse 10. And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication, so that they will look on me whom they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over him like a bitter weeping over the firstborn. Okay, ano ba itong firstborn na binabanggit dito? Okay, quickly. Pag sinabing firstborn dito,
the Lord is referring to kasi figuratively ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon. Sabi diyan na they will look on me whom they have pierced. Sabi diyan, okay, di ba? Natin. Ayan. Highlight natin. They will look on me on whom they have pierced. Sabi diyan, ano ho? Okay. Sino ito? Na ibibigay, ano ibibigay niya? The Lord will pour out on the house of David the spirit of grace and supplication, so that they will look on me on whom they have pierced. That is referring to the Lord. Ano po? Okay? Kaya ibig sabihin mga kapatid, ang pinakasolusyon dito is only the Prince of Peace. Ano ho? Okay? Yan. I will pour out my on the house of David the spirit of grace and supplication, sabi po dyan. Kaya sa pagtatapos natin, nawa meron tayong natutunan dito. Bago tayo magtapos ay panoorin muna natin itong pinakahuling parte ng pananambahan.